So, magandang gising po mga katropa. At Mayo na po dito sa amin. Kagabi umuulan. At ito yung bumungad sa amin paggising namin. Ang oras dito ay alas ano na ba? Alas 12:30. Madulas to. Ayan, tulad niya no. Pag snow, pag tumidikit siya. So naghihiyelo na siya. Ayan, naghihiyelo na siya, dumidikit. Hindi na siya yung snow talaga ni snow. Medyo delikado to pag sa mga punong kahoy. Baka bumagsak yung mga sanga. Lalo na may mga dahon pa. Spring with snow. Basang-basa na naman ang daan. Ayan. Buti nga hindi pa tumigas to. Pag tumigas to, madulas to. Pero ayan, tutubig siya. Mabilis lang to mag-melt. Ayan si J-Lord. Naglilinis ng sasakyan. Punasan dito. Kasi papasok kami ng trabaho. At ganito yung sitwasyon. Ayan o, tubig. Tapos para makita yung daan. Ayan, mag-heater ulit tayo. Dati ang binubuksan lang dito aircon. Ngayon balik tayo sa heater. Sabagay in-expect ko na talagang bibigla-bigla na lang mag-snow. Pero hindi ko nakalang ganitong May. May ba nung I think May din yun nung biglang nag-snow. Maasahan talaga na pagka ganitong spring papalapit na ng May, may biglang snow talaga. So ayun. Kamusta ang spring? Ito, winter. Balik winter? Ay, papasok na naman po kami. Kasama ko si Kevin. Ay. Ayan, at Snow in May. Snow in May, di ba? Basang-basa ang daan, madulas, at grabe, ang lakas ng snow. Sakit sa humahampas sa mukha. No? Hindi siya pino, masakit. Kala ko nga may hail kanini. Bumagsak lang pala yung mga snow galing sa punong kahoy. Mga puno doon. Oo. Naglagan yung ang lakas na. Akala ko nga rin hail Kaya yan. So papasok po kami ngayon mga katropa. Ang sabi nga sa rain or shine, may pasok, di ba? Ito, snow or shine. Friday ngayon pero hindi excited pero may pasok pa bukas atin. May pasok pa Sabado. May trabaho po kami bukas Sabado kasi nga nagkaroon ng holiday yung Victoria Day. Yung Lunes. Pero bayad pa rin sa amin yun. Yung holiday namin bayad. Yan, so yun mga tropa papasok namin. Kapogi ng si Richard na naman yan nakita natin mga katropa. Suking-suki sa aking vlog. 100,000 million na naman yung sa business. Ayan, pauwi na kami mga tropa. Wala pang alas 12. Wala pa, early out kami ngayon. At kanina may snow nung pumasok tayo. Ngayon, ulan na. Papakita ko yung aming sitwasyon dito. 4 season in a day. Tig-ulan na. Oh, sige, ingat. Ayan, eto na po yung sitwasyon. May konting snow pa doon natitira pero na lang, magme-melt din yan. Tapos eto, umulan na talaga, Kagabi umulan talaga, di ba? Umulan, tapos umulan na naman. Pero nag-snow nung kinaumagahan. So, eto yung mga tropa. Konting lang, update lang sa amin. Spring is a prank. Because it's still winter. Winter's more. Ayun, so ayun na po, papasok na po ang winter. Cancel ang summer. Hindi, biglaan. Pagka mga ganitong Mayo, may mga biglaang snow. Kaya hindi namin alam kung kailan babagsak. Katulad nito,
Ang ganda ng init ng araw. May pa walking, jogging pa. Pero bigla na lang mag-i-snow, bumagsak. Pero feeling ko ito na pinakahuli. Ito na yung last. Biglang snow, so kawawa yung mga may mga tanim na actually hindi naman masisira yan kasi saglit lang naman. Ewan ko lang masisira, pero malamig sa totoo lang. Malamig, so ibig sabihin yung lupa lalamig na naman yan. Tulong sana yung tubig. Ewan ko lang comment lang po kayo kung nakaka-apekto ba sa mga pananim to. Kaganitong konting sitwasyon lang ng snow, bagsak ng snow. Hindi naman nagtagal eh. Sa tingin ko hindi masisira to eh. Kumbaga magiging parang tulong na lang siguro sa mga pananim. Ayan. So wala siguro masisirang pananim. Yun. Tapos ano pa ang meron? Yun nga, sabi ng ano, it's a prank. Summer is cancel. Actually June. Magsa-summer na nitong June eh. Anong date na ngayon? May, basta May. Pagod na pagod kami. Ay, ganun talaga pagtrabaho. Bukas may trabaho pa kami, Sabado. Friday ngayon, ay Saturday na. Hindi, Saturday na? Saturday na. Pero mamaya may trabaho pa kami, may overtime kami mamaya. So uwi na po kami mga katropa. At bukas na lang ulit. Sige, puti na lang kamon. Nga pala, buti na lang hindi pa ako nagpalit ng winter tire. Hindi ko pa pinalitan yung winter tire para ipalit ko sa pang ano sana, pang ganitong season na, yung summer, spring ganun. Pero tingnan ko kung mapapalitan ko next week kasi I think last na to eh. Last ng season to. Last ng snow season. Last na itong snow na to. Dito na kami sa bahay at ito yung bakuran namin. Yan, meron pang snow dito. Pati dun, meron pang snow doon. Yan, siguro bukas wala na to. Pero dito, wala na. Yan, kitang kita. So, bukas na lang ulit. At may trabaho pa naman bukas. Ayan, ng aming kapaligiran. May mga snow. Pero sana bukas wala na to. Buti nga, hindi madulas eh. Buti nga yung mga nagtubig, hindi siya dumulas. Pero okay lang, mas mabuti nga hindi. Nga pala, etong halaman na to, ayan, apple to, apple. Ayan, gabing-gabi, nagbibideo na ako. Apple to, ganda ng mga bulaklak oh. Ayan, siguro yung mga bulaklak na yan magiging bunga. Ewan ko lang ha, pero apple to eh, apple. Ayan. Fly me to the moon, let me play among the stars. Yun. Kamusta mga tropa? Sabado ngayon at napakanta ako dahil dun sa pinost ng aking irog na moon. Tapos meron sang sounds na Fly Me to the Moon. Pakagandang pakinggan yun. Yung kanta ba ni Frank Sinatra. Yun. Tapos binersyonan ni City at saka ni Michael Bublé. Ayan. So ito na po yung sitwasyon namin. Ayan. Meron pang mga yellow dyan. Tapos ito yung sinasabi kong apple kagabi. Ayan. Amumukadkad na yung mga bulaklak. Pasok na po ulit tayo mga katropa. Tapusin na natin tong linggo na. Na may Sabado. Ayan. Magandang hapon ulit. Nandito na tayo sa planta mga tropa. At maagang uwi yung mga tiga AM ship. Ayan, mahangin. At syempre, ayan, yung snow kahapon wala na. As in wala na talaga. Ayan. Ewan ko lang, may mga konting yelo. Katulad yung pinakita ko, may mga konting yelo pa doon sa bahay. Bukas, linggo, isang araw na pahinga. Tapos pasok na naman sa Lunes. Ganito yung sinasabi ko na pagka may kailangan ng company namin ng Sabado, kailangan namin pasukan. Etong May na to, ito pa lang naman yung Sabado namin nitong May. Next month, ewan ko kung may Sabado kami. I think wala eh. Kaya mga tropa, mamaya ulit, pasok na muna ako. Alright, uwian na naman mga katropa. At linggo na, alas 12 linggo. Bukas may trabaho ulit. Kasi linggo na ngayon eh.
Anong oras na? 12:09. So 12:09, linggo na. So bukas, Lunes. Ayan. Bukas may trabaho kami. Mangyayari, tulog, kain, linis, laba. Ewan ko, yung mga maggagala, ewan ko lang kung makaka-enjoy sila sa gala nila. Ganun. Pero ganito talaga pagka mga ganitong may pasok kami na Sabado, ganun lang yung nangyayari. So bukas tingnan natin kung anong mga gagawin ko bukas. A day with me. Anyway, pangatlong araw ni diba? Friday, Sabado, tapos bukas, Linggo yun. So yun lang muna mga tropa. Tapos uwi na muna kami, papahinga. Tapos kain ng konti, merienda, pampawi ng pagod, and then tulog na. Ganun yung rotation, ikot ng buhay namin dito. Hindi yung sa tingin nyo namumulot lang kami ng pera dito. Hindi yun, malabong mangyari. Kung makapulot ka man ng pera dito siguro barya-barya, ewan ka. Anyway mga tropa, ang sinasabi ko dito yung bang expectation ng karamihan na akala nila pag nandito ka na sa Canada ay sobrang marami ka ng pera, kumbaga asensado ka na. Pag sa aming mga baguhan, mga hindi pa matatagal, mga ganun siguro yung yung mangyayari. Hindi pa kami mga asensado, pero syempre kailangan din naming magsimula, mag-strive, mag-sakripisyo sa mga buhay-buhay dito, ganun. Tapos yun nga sinasabi, mag-upgrade kung ano yung gusto mong aralin, tapos makahanap ka ng magandang trabaho. Karamihan sa mga umaasenso dito yung mga nagne-negosyo, mga ganun. Tapos yung mga matatagal na rito, yung mga nakapagpundar na, mga ilang taon na rin sila, ganun. Pero pag 1 year simula ka pa lang dito, wala, nangangapa ka pa lang, parang pa lang parang bata ka pa lang na gumagapang hanggang sa matutong maglakad. Ganun ba yung sitwasyon ditong buhay dito? So sana huwag nyo masamain na yung mga nasa Pilipinas, ang expectation is akala nila ang buhay ng mga nasa abroad ay lang, papetiks-petiks lang, pasyal-pasyal, kain ng masasarap, ganun. Sa tingin nila mayaman na kami. Hindi po. Karamihan pa rin kami dito ordinaryong mamamayan lang dito sa abroad. Masasabi kong sa ibang abroad din kasi nakaka-relate din naman siguro yung mga OFW na katulad namin yung buhay dito sa mga abroad na yan. So yun mga tropa, yun po sanang masamain yung sabi ko. At sana yung mga ipinapadalang pera gamitin nyo ng maayos, sa mabuting paraan. Huwag lang po doon sa gastos ng gastos, tapos aasahan nyo may magpapadala ulit kasi hindi nyo naman alam yung hirap na nangyayaring ginagawa nila. Yung mag-anak, sabihin na natin ba pakialam ko sa buhay nila, hindi mo naman pera yon, hindi naman ikaw yung naghanap buhay para doon sa pera na yun. Well, ako po mga tropa, concern lang po ako kasi hindi rin naman ganun kadali ang buhay. Ang tatay ko po nag-abroad din, nag-Saudi, nag-Kuwait, tapos mahirap din po ang buhay niya sa abroad, sa totoo lang. Mainit, truck driver po ang tatay ko nun. So yung bahay namin, yun ang pinundar ng tatay ko, nanay ko, yun dun. So malaking bagay din na pag-aral kami. Kahit na hindi ako nakapagtapos ng college, at least napag-aral niya kami. Malaking sakripisyo rin po ang mga OFW sa totoo lang. Sa totoo lang, malaking bagay na mapaganda ang buhay ng kanilang kinabukasan ng pamilya nila. Kasi malaking sakripisyo din po ang binibigay nila at tinutuon nila para lang maibigay yung mga gustuhan, yung mga pangarap, yung mga kung ano-ano pa po dyan na gusto nilang gawin para sa pamilya. Pangarap nila para sa pamilya nila. Kaya nga nag-abroad yung mga ibang kababayan natin kasi yun nga yung goal, yung prinsipyo, yung pangarap nila. So sana mga tropa, huwag niyong samayin yung mga nasabi ko na hindi po ako nakikialam sa buhay ng ibang buhay. Nagbibigay lang po ako ng palaisipan at payo na maaaring mapaisip kayo na
yung nanay ko, yung tatay ko nagtatrabaho sa ibang bansa, pero andito ako nagbubulakbol, nag-aastang mayaman. Pero hindi mo alam yung hirap nila, pero ganun. Ay, sabi ko nga mga tropa, no, meron akong kaibigan sa Pinas dati, sa Sugal. Tapos sabi niya, nung nandito na, yung asawa niya nandito sa Canada. Tapos nung napunta na siya dito sa Canada, kasi siya sa Pilipinas talagang maano sa pera. Yung talagang, hindi ko naman pinapakailangan kasi pera nila yun. Pero as in talagang magastos siya. Hanggang sa nakapunta dito sa Canada, nalaman niya yung buhay. Doon, napaisip siya. Sabi niya, hindi na ako ngayon pa nagsusugal kasi naramdaman na daw niya yung hirap ng kumita ng pera dito. Yun lang, masasabi ko lang na talagang hindi ganun kadali ang hanap buhay at kumita ng pera dito. Although dolyar yung kinikita namin, pero dolyar din po yung ginagastos namin dito. Hindi naman katulad na dolyar ang kinikita namin dito, babayad ka peso. Di ba, bibili ka peso. Ang ganda sana pagkakalan. Hindi po, parang pantay-pantay lang din. Ano yung buhay natin sa Pilipinas, ganun din. Ganun din po yung buhay namin dito. Ang kaibahan nga lang, mabibili namin yung mga gusto namin dito at makakain namin yung mga gusto namin dito. So parang pantay-pantay lang po yung tao dito. Yung kayang bilhin ng mayaman, kaya din namin bilhin. Kaso nga lang, babayaran mo through utang. Pero pagkatrabahuan mo talaga, yun, parang sa akin din. Nakakabili ako ng mga second hand na console, pero masaya na ako doon kahit second hand lang. At least ganun lang. So yung mga tropa, yun lang naman masasabi ko sa inyo, na sana huwag kayong mainis sa akin o magalit, no? Ano pa, pakialamero to, no? Bakit? Nakikialam ba kami sa buhay mo? Hindi po, lang. Nagbibigay lang po ako ng payo or palaisipan na malay mo, tama ako. So yung mga tropa, salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong content na to, yung 2 araw na pagtatrabaho namin, tapos itong overtime namin. Bukas, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ay, meron palang chamber, may event pala. So yun, bukas, pasyalan natin bukas yun. So at least samahan nyo pa rin ako sa sunod kong video mga tropa. So hanggang dito na lang at maraming salamat po mga tropa. Baby, you give me ice and fire. Alam mo ba bakit tuminto yung snow? Oo. Kumanta ko eh. Kung